Pastor Jack. Isa pong pinagpalang, hello, sound check. Tingnan ba? Hello? Hello? Praise the Lord. Yan, paki-volume up. Hello? Yan, praise the Lord. Hallelujah. Napakabilis po ng panahon, February na. Amen. Hararing aliwa, Valentine's na. Alam niyo ho bang ang Valentine's, isa po siyang, si Valentine po, isa po siyang pagan god. So we do not celebrate talaga po ang Valentine's. So kung mag-ano ho tayo, it's Happy Hearts Day, hindi siya Happy Valentine's. Amen? We call this month as a love month. Kaya nga po sa buong month po ng February, ang pag-aaralan po natin, the power of God's love. Sino po naniniwala dito na makapangyarihan po ang pag-ibig? Amen. Alam po natin yan. In the Bible po, maraming klase ng pag-ibig. Tatlo po ang popular. Una po yung eros love or erotic love. Ito po ay based sa feelings ng between man and a woman. Isa po siyang relasyon. Sa relasyon po, based on feelings po siya. Erotic or eros love. Yung pangalawa po na makita natin sa Bible is phileo or philos love. Yun po yung tinanong po ng Lord, Peter, do you love me? Ang sagot po ni Peter, yes Lord, I love you. Yung love po doon ni Peter, yes Lord, I phileo you. Ang ibig sabihin po ng phileo is friendship love. Pero ang lahat po ng pag-uusapan po natin sa buong month po ng February is about agape love. Sabihin niyo po agape. This love is the highest form of love in the Bible. Tinatawag po siyang unconditional love or the God kind of love. Na ito dapat ang pag-ibig na meron ho tayo. The highest form of love, base po sa pag-ibig na bigay po sa atin ng Diyos. So I do believe dito po sa ating pag-aaralan sa whole month, kung hindi po kayo mag-absent, hindi pa darating ang Panginoon, matututunan po natin kung ano po talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Because nowadays, marami po ang naliligaw po dahil iba't iba po ang definition po nila ng pag-ibig. At kadalasan po, ang definition po ng pag-ibig sa maraming tao is based on feelings. Kaya nga po kapag wala na yung feelings, naghihiwalay na po sila. Dapat po sa mag-asawa, agape love po siya. Bagamat yung eros love, ginagamit po ng Diyos pag nagkita po yung babae at lalaki na single, pwede pong ma-attract sa bawat isa, tinatawag muna pong erotic muna po yun. Pero dapat po mag-grow po yun papuntang phileo hanggang agape love. Kaya pag nagsama na po dapat ang mag-asawa, agape love na po yan. Kahit na magkasakit siya, anuman mangyari, tumanda po, anuman po mangyari, dapat po minamahal po ng bawat isa yung mag-asawa. Amen. Lahat po na mag-asawa magsabing amen. So it is not based on feelings. It is volitional, it is based on decision na kahit anong mangyari, mamahalin mo yung asawa mo. Amen. Ito po ang pagmamahal ng Diyos sa atin na kahit anong mangyari po, yung pag-ibig niya, hindi po nagbabago, hindi nagmamaliw. So having said that, ang ating pong unang topic is God's love empowers you to overcome sin. Amen. Yung love po ng Panginoon, it's very powerful. Matutunan po natin sa gabing ito na kung gaano po makapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos na kaya po nating i-overcome, talunin ang kasalanan at iba't ibang temptasyon ng mundong ito sa ating buhay. Amen. Let me read from 1 John 4:10 at saka po ang verse 19. Sabi ho dito, this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Verse 19, we love because He first loved us. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos, maraming salamat po sa kalakasan na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po sa gabing ito na muli po kaming nagkatipon-tipon upang Ikaw ay pasalamatan, papurihan at sambahin, Lord, sa Espiritu at katotohanan dahil karapat-dapat lamang na Ikaw ay masamba sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Alam po namin sa gabing ito, Lord, we will receive, Lord, from your word, O God, that help us, Lord, to understand your word, O God,
upang ang tunay na pag-ibig ay patuloy pong dumaloy sa amin at makita po si Kristo sa aming mga buhay. And as we receive, believe your word, I declare healing, deliverance, and salvation be upon your people. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po, Lord. Hallelujah. Now, ang sabi po sa binasa po natin, this is love. Sabi ko nga po, madalas ko sinasabi po sa inyo ito, walang ibang pwedeng magbigay po ng kahulugan or definition po ng pag-ibig, kundi ang Diyos. Sinasabi rin po natin dito, walang pwedeng magbigay ng kung ano ang tama o kung ano ang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Hindi po ang mga senador o sa lower house, upper house, o hindi ang Malacanang, o sino mang Poncio Pilato po sa United Nations. Dahil ang isa lang po ang matuwid, at isa lang po ang mabuti, kundi ang Diyos lamang po. So, siya lamang po, pagiging po sa pag-ibig, dapat po matutunan po natin kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig base po sa salita ng Diyos. Ang sabi po dito, this is love. So, this is one of the definitions of love. Isa po ito sa mga kahulugan ng pag-ibig sa Biblia. Nang sabi po dyan, isa sa kahulugan, not that we love God. Not that we love God. Hindi dahil minahal natin ang Diyos. Ang sabi po dyan, but that He loved us. Dahil minahal niya tayo and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him, put his faith in Him, trust in Him, will never perish, will never go to hell, but will have an eternal life. Yung pong sinabi po doon sa una, for God so loved. Alam niyo po yung so loved, hindi po sinabi diyan, for God loved the world. Alam niyo po, wala po kasing word na pwedeng mag-describe doon sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin po. Na makikita po natin sa sobrang pag-ibig niya, hindi po ang pinakamataas na uri ng anghel ang pinadala po niya, kundi mismong bugtong kaisa-isang anak po niya na pinagkaloob po sa atin. Yun lamang po dapat makita po natin ang pag-ibig ng Diyos doon. Yung iba po, siguro tinatanong nila, bakit hindi ang ama ang bumaba? Alam niyo po, kasi po, sa isang magulang, mas masakit po na isakripisyo ang anak kaysa sa buhay natin. Kaya halimbawa po, no, kung minsan sinasabi po natin, wag na lang po yung anak ko, ako na lang. Bagamat mali po yung prayer pong yun. Dahil ang matinong magulang, no, mas nanaisin niya na siya ang magsakripisyo kesa sa anak niya. Kakainin mo na lang, pero dahil gusto ng anak mo, ibibigay mo pa. Tama po, hindi. Pero kung ikaw na magulang, gutom yung anak mo at kinain mo pa yung kanya, ay ka matino. May mga ganyan ho eh. Magdadala ng pagkain sa bahay, pero siya lang ang kakain. Matino yung pengari kanita. Pero yung matino pong magulang po, gagawin po niya ang lahat. Kahit hindi na siya kumain, sasabihin po ng isang magulang, sige anak, ngabsi ko. Mga anak ka. Pero ang totoo po noon, gutom po yung magulang. Ang ama po, napakasakit po sa kanya na ipadala po niya ang kanyang bugtong na anak. Para lang po tayo ay maligtas at mapatunayan po natin, makita po natin kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. And then dito po sa verse 19, sabi po dito, we love, tayo po yung umiibig because He first loved us. Ang ibig sabihin po nito, hindi tayo pwedeng umibig po ng agape love kung hindi po natin tinanggap yung unconditional or agape love or the God kind of love ng ating Panginoon. Maaring ano lang po yan, hanggang phileo love lang, friendship love lang po siya. Sa iba po kapag physically attractive siya sa isang tao, sa opposite sex, hanggang erotic lang po or eros love. Pero ang Diyos po, minahal niya po tayo ng agape love. The highest form of love, unconditional love. Na kahit sino pa ho tayo, mahal tayo ng Diyos. Kahit ano pa po yung nakaraan po natin, magpahanggang ngayon, mahal po tayo ng Diyos. And let me tell you, wala ka nang pwedeng gawin pa, kapatid, para po madagdagan o mabawasan ang pag-ibig ng Diyos. Isa sa mga constant dito po sa mundong ito, walang iba kundi yung pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos po, ang pag-ibig po ng Diyos, hindi nagbabago.
Kung ganon, Pastor, bakit may mahirap, merong mayaman, may mga ganito at merong ganyan? Sasagutin po natin yan base po sa salita ng Diyos. Makinig po kayo ng mabuti at kung nagtitake note po kayo or pinipicture niyo po yung ating mga mas maganda po para maibahagi po natin ito sa ating mga kaibigan o kaya po sa CU. So, number one, if we have His love will cause you to hate what is evil. Ang sabi po ng Romans 12:9, ito po ang ilan po sa definition na naman. There are definitions in the Bible ng love, no? Hindi lang po siya isang definition, marami po. Kanina po, this is love, na hindi dahil mahal natin ng Diyos, minahal tayo ng Diyos. Now dito, another definition is love must be sincere. Dapat po coming from the heart, puro po yan. And then, hate what is evil. Cling to what is good. Tatlong definition po ang binigay po dyan. No, must be sincere, hate what is evil, and cling to what is good. Well, anyway, ang pag-uusapan po natin dyan is, ito po, yung love. If you love God, if you have the God kind of love, if you have the agape love, you will hate what is evil. May mga tao po ngayon na sinasabi po nilang mahal nila ang kanilang kaibigan o ang kanilang anak, kahit mali yung ginagawa nila, hindi po nila binabawal dahil ayaw daw nilang masaktan. That is not love. In the Bible, halimbawa po sa mga magulang, kapag hindi mo dinidisiplina ang iyong anak, pupunta siya ng impyerno, mapapahamak po siya. Kung sinasabi na po natin sa mga kaibigan, kakilala po natin, kamag-anak po natin o anak po natin, na hindi po natin sila kinokorek dahil mahal natin sila, ayaw natin silang masaktan, alam niyo ho ba, pag namatay yan, hindi po na-correct, yung walang hanggang sakit, yung walang hanggang pain, suffering, mas lalo po nilang mararanasan po yun. Mas maganda pong masaktan na po sila ngayon. Kung alam niyo po sa Proverbs, ang sabi po ni Solomon, no, open rebuke is better than secret love. Yung maganda ng pakita mo kung ano yung tama, pagalitan mo yung mahal mo sa buhay, mas mainam daw po yon na magalit ka na dun sa mali kesa bundod sa pag-ibig na nakatago daw ho. Dahil ang tunay na nagmamahal, tinatama po yung mali. Amen. I hope that ito. Lalo na po sa mga bagong sa inyo, yung mga bagong magulang. Kasi po iba po yung mga magulang ngayon kung bakit marami pong mga young people na matitigas ang ulo dahil sa mga magulang na ang isip po nila, magaling po sila kesa sa salita ng Diyos. Hindi ko pinapalo yung anak ko, pastor, kasi mahal ko siya, ayaw ko maranasan yung paalo na naranasan ko noon. Tignan mo ngayon, buhay ka ba o patay ka na? Tayo pong naranasan po natin ng disiplina, ayon po sa mga expert, yun daw pong anak na nakaranas po ng disiplina, mas nagmamahal sa magulang. Siguro po nakita nyo na po sa social media, yung pong anak na matigas ang ulo, pag ayaw po yung binabasag yung TV, no, kung sinisira po ang mga gamit, yung pinakamalalang nakita ko po, pinagsusuntok ang kanyang nanay. Batang-bata pa ho, I think siguro nasa 9 or 10 years old lang po yun. Dahil hindi lang niya makakuha ang gusto po niya. Kung bakit po may mga pasaway pong marami pong mga young people ngayon, mga youth po ngayon, sa buong mundo, dahil sa mga magulang na balasubas. Dapat sa Calvary Temple, disciplinarian po tayo. Maniwala po kayo sa salita ng Diyos. Read the book of Proverbs. No, you spare the rod, you will spoil the child. Kapag hindi mo pinalo ang bata, may spoiled po yan. Now, of course, potas ng kanan yung kauliyo. Anak, halika dito. Bakit na? Papaluin kita kanya dahil mahal kita. Siyempre po, mamamalo ka lang kapag mayroong mali ang bata. Kasi po, naniniwala tayo, paano pastor kung di siya magkakamali? Magkakamali po yan. Walang tao na hindi nagkakamali, lalo na sa mga bata. Magkakamali po yan. Ngayon, pagpapaluin niyo po, explain niyo po. O, mapapalo ka anak, alam mo na, bakit? Opo, mami, kasi ganyan. O, ulitin mo pa, hindi na po. Dapat po ma-explain po natin.
And that is the God kind of love. Mahal tayo ng Lord, mababasa po natin yan sa Hebrews, dinidisiplina po tayo ng Diyos. Amen? Tayong lahat po dinidisiplina po ng Panginoon. Naging topic na po natin yan. Huwag po kayong maniwala doon sa mga nagpipraise ngayon na ang Diyos hindi na nagdidisiplina. Wala pong ganun sa Bible. Basahin niyo po ang Bible, especially po sa book of Hebrews, nagdidisiplina ang Diyos. Ayun po, salamat sa verse. Because the Lord disciplines the one He loves and He chastens everyone He accepts as His son. Pinapalo niya yung tinatanggap niyang anak niya. Mahal niya yung mga dinidisiplina niya. Sino pong dumadaan po ng pagdidisiplina dito katulad ko? Lahat po tayo. Dumadaan po. At kapag dinidisiplina ka, Lord, salamat, mahal mo ako. Ngayon, balas-hubas ka na, pero wala ka pang pagdidisiplina. Tanong ka na. No, baka hindi ka anak ng Diyos. No, tingnan mo yung diablo, hindi kanya dinidisiplina kasi para sa kanya, tama ang ginagawa mo. Yun po ang delikado. Na mali ang ginagawa mo, wala pang disiplina. Mas nakakatakot po yun. Amen. So, ang tunay na pag-ibig, you need to hate what is evil. Sabi nga po ni Bishop sa amin kahapon, anyo pa lang, amoy pa lang ng kasamaan, dapat po, tinataboy mo na, umaalis ka na. Hindi yung nagnunod ka sa cellphone mo, tapos meron, ano kaya to? Alam mo na yung anyo niya, no? I-click mo pa, huwag niyo na pong gawin yun. Na-share ko po kahapon, minsan, may mga vlogger po na napapanood ako nung minsan, mapanagkas na. Alam niyo po, sa I will be honest with you with this. Kilop-kilop ko sa looban ko po, dahil nanonood po ako nung nagmumura, lalo na nung pong yung dating presidente po natin, palamura. Pati po ikaw napapamura din sa loob-loob mo. Nakakahawa po. Bad company corrupts good character. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga pinapanood at sinasamahan. Amen. Salamat po sa napakasayang Calvary Temple ngayon. Psalms 97:10, let those who love the Lord hate evil. Yung nagmamahal daw po sa Panginoon, kailangan po kabunghian po natin. Ayaw dapat natin ang mga masasama. Remember this, God hates sin, but He loves the sinner. Amen. Ganon din po tayo dapat. Ayaw po natin yung kasalanan, yung kasamaan, pero yung taong makasalanan dapat mahal po natin. Amen. Halimbawa po yung tao pong addict, ayaw po natin yung addiction po niya, pero mahal po natin yung taong addict. Yung taong bakla po, ayaw po natin yung kabaklaan na ginagawa po nila, pero mahal po natin siya bilang tao na nilikha po ng Diyos. Amen. Dapat po makita po natin ng ganon sa tao. Hindi po yung dahil may kasalanan ng tao, talaga pong kinamumuhian mo na siya bilang tao. Kamuhian po natin yung kung ano ang masama sa kanya. Kung yan po yung mahal nyo sa buhay, kailangan po i-correct po natin. Pangalawa po, dapat pinagpe-pray po natin na mabago po siya. Amen. So let those who love the Lord hate evil, for He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. Kapag tapat po tayo, ang Diyos po nag-iingat po sa atin. Kapag mahal po natin ang Lord, ang Diyos ang nag-iingat po sa atin. True lovers of God will always love God. Always remember that. Ang tunay na nagmamahal, ang tunay na lover po ng Diyos, lagi pong minamahal ang Diyos. At kung mahal mo ang Diyos, you must hate evil. Amen. Proverbs 8:13. To fear the Lord is to hate evil. Kung meron kang pagmamahal sa Diyos, meron kang banal na takot sa Diyos. Kung meron kang banal na takot sa Diyos, meron ka ring pagkamuhi sa masama. I hate pride and arrogance. Ayoko yung pagiging mataas, yung mga palalo, at ang sabi po diyan, kayabangan, ang sabi po ng Panginoon, evil behavior and perverse speech. 1 Corinthians 13:6. Love does not delight in evil. Another definition po ng love. Ngayon na dinidiscuss po natin. You see, ang dami pong kung ano talaga ang pag-ibig sa Bible, ayon po sa Diyos. Ayon po sa salita ng Diyos, love does not delight in evil but rejoices with the truth. Hindi po nasisihan ang tunay na pag-ibig sa masama. Alam niyo po, kapag may pag-ibig ka sa Diyos, one time na-invite ka po, tapos hindi mo alam, punta pala kayo ng bar, hindi ka po mapakali. Dahil hindi na ikaw yun. Amen? Kaya nga po,
yung sa Psalms chapter 1 verse 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or sit in the seat of the mockers or stand in the way of sinners. But his delight, it is in the law of the Lord. He meditates on it day and night. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka nasisiyan na makiupo sa mga sugalan, sa mga kanong klaseng bisyo. Bakit? Nangunguna na po yung pag-ibig mo sa Diyos. Bakit? Dahil ayaw mong masaktan ang Diyos. Amen. Dapat ito po ang ugali ng isang tunay na Kristiyano. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kapag katotohanan ng pinag-uusapan, nasisiyan po tayo. Kahit masakit po, kung minsan natatamaan po tayo, huwag nyo nang sabihin, pamaramdaman na akong pastor. Hindi po alam po tayo ng Panginoon. Hebrews 4:12, the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. No, it penetrates to dividing soul and spirit, bones and marrows. It judges the attitudes and yung pong attitudes of the heart. Kaya po matalim po ang salita ng Diyos. Minsan masakit po. But kung yan po ay katotohanan, dapat we need to rejoice. Amen? Kapag nasa Biblia po, we need to rejoice. Kapag yan po ay salita ng Diyos, we need to rejoice. And kung talagang mahal po natin ang Panginoon, hindi na tayo mamumuhay sa kasalanan. Amen. Magkakasala tayo, yes, pero hindi na tayo nag-e-enjoy sa kasalanan. Amen, ho ba? Kung magkasala ka man, alam po, pag nagkasala ho tayo, whether sinasadya o hindi po, ang bigat po ng pakiramdam. Because ang sabi po ng Bible, there is no peace for the wicked. Walang kapayapaan po sa mga masasama. Hanggat hindi tayo humingi ng tawad, parang hindi tayo pumapayapa. Pero 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us, purify us from all impurities or all wickedness or unrighteousness. Lilinisin po tayo ng Diyos. Alam niyo po, no, kapag ikaw ay merong kasalanan, lalo na pag sinadya mo, ang bigat po ng pakiramdam. Ang dumi po ng pakiramdam. Pero kapag ikaw ay nagpalinis, humingi ng tawad sa Diyos, ang sarap po ng pakiramdam. Masarap po yung pakiramdam na wala kang tinatagong mali. Wala kang tinatagong kasalanan. Yung may mga tinatago po, wala pong kapayapaan ng mga yan. May kasamang chick sa mall, hindi po mapakalian, ganyan, kumari meron ganyan sa cellphone. Wala nga pong kapayapaan sa mga masasama. Kaya kapag humingi po tayo ng tawad, at huwag po kayo maniniwala, no, didiin ko po muli ito, huwag kayong maniniwala na one time lang yung repentance. Hindi po totoo yun. Basahin po natin ang Bible. Huwag ka nang mag-repent kasi nagano ka na. Ayun po yung mga once saved, always saved. Bakit? Kapag nag-repent ka, mawawala ba yung salvation mo? Magagalit ba ang Diyos? Mas ino-honor pa nila yung, ay okay lang na uminom ka, okay lang na magkasala ka. Yung iba po sa sobrang grabe, okay lang na mambabae ka. Huwag ka lang pahuli sa asawa mo. Totoo po ito, mga kakilala ko po yung iba. Ganyan po kagrabe. Yung isa po, pastor pa ang nagbibigay ng counsel na ganyan. Ewan ko po kung pastor talaga yun or yung impostor. No, marami po mga pastor ngayon, mga demonyo po talaga, hindi pastor. Nagpapastor po sila for financial gain. Dahil nakita po nila na be-bless po ang pastor sa kapanahunan ngayon. Hindi po nung kapanahunan po ni Bishop, nung kapanahunan po nila. Naglalakad, nagka-bike lang po, nagagalit yung member. Sa kaya siya bumili ng pambili ng bike. Pagbago daw po yung damit nila at saka yung anak. Basta kaya mga balasubas po yung mga unang membro nun. Buti nga ho ngayon eh. You know? Buti nga ho ngayon. Marami po nagpapastor ngayon. Kaya nga po, pag meron pong pastor, gusto pong magpastor, gano'n. Saan mo gusto magpastor? Pag sinabi niya pong dito, ganun po yung reaksyon ko muna. Kasi kung talagang pastor ka, hindi ka makikisiksikan sa marami ng pastor. Kung talagang pastor ka, tinawag ka ng Lord, kahit pa sa bundok yan, magiging pastor ka. Kahit saan, magpapastor ka dahil tinawag kang maging pastor. Kaya nga po, huwag kayong maniwala sa sinasabi nilang pastor. Ay, eto pa, marami po ngayon, magugulat ka, dami pong bishop po ngayon. Tsaka 2.5 mo kasi para maging bishop ka yan eh. So, kaya nga yung minsan meron po nag-aalok sa akin, pastor, bisa ka maging bishop, 2.5 mo yan. Oo, andyan pa libre, ako eh. Sa amin pong paglilingkod, hindi po importante yung title.
Kahit ang tawag niyo lang po sa amin, Manny, Brother Manny, wala pong problema. No? Si Abraham nga, tawag natin sa kanya, Abraham lang eh. Ewan ko lang, pagdating natin sa langit eh, no? Hindi po importante yung title. Ang importante po yung puso natin, gusto natin maglingkod sa Lord dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Kaya wag po tayong palinlang ngayon. At ito pa po, gusto ko pong idagdag ito, na alam niyo po, tayo lang po mga nilalang na meron pong napinayagan po na mag-repent. Ang mga angels, mga fallen angels, si Lucifer, si Satanas at ang kanyang mga kampon, hindi po sila pwedeng mag-repent. Repentance is a gift from God. Dahil, kaya nga po ngayon, kinakalat nila, ewan ko nga po, ba't pangalat do, o pinipilit po nila kahit hindi ka na mag-repent. Ano bang problema nung kapag nagre-repent ka lang? Kahit araw-araw kang mag-repent, ano bang problema sa Diyos? Magagalit ba ang Diyos? Hindi po. Bakit po nila pinipreach ito? Sabi ko nga, dahil alam niyo po, ang dyablo, alam niya, kapag naniwala ka dun sa kahit hindi ka na mag-repent, mapapariwara ka. Naiinggit si Satanas kasi hindi siya pwedeng mag-repent. At hindi niya kayang mag-repent. Tayo lang po ang pwede, tayo lang po ang merong kakayahan na mag-repent. It is a gift. Kapag nagkasala ho tayo, mabigat ang pakiramdam, no? Mag-repent ho tayo para magaan na naman po lagi ang pakiramdam natin. Amen. Now, in Psalms 97:10, sabi dito, listen, you lovers of God. Sino po nagmamahal sa Diyos dito? Amen. Hate evil. Ang sabi po dito, no, it is a command, for God can keep you from wrong and protect you from the power of wickedness. Bakit po dinugtong dito, for God can keep you from wrong? Kasi po, kung mahal mo ang Diyos and you hate evil, puprotektahan ka po ng Panginoon araw-araw. Kahit pa saan po tayo magpunta. Sasabihin nila, delikado dyan, maraming masamang tao dyan, maraming snatcher dyan, pero kapag kasama mo ang Diyos, hindi ka mabubudol-budol. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka mabubudol-budol. Amen? So if you truly love God, you will never do evil. Amen? Kung talagang mahal natin ang Diyos, hindi tayo gagawa ng masama. Number 2, if we have His love will cause you to live in holiness. Sabi nga po, marami pong allergic sa word holy or holiness. Kasi may mga nagpipreach na po, it is impossible for us to be holy. Marami pong ganyan. Church sa Singapore, church sa ibang bansa na malalaki. Sinasabi po ng mga malalakihang mga kongregasyon. No, dahil, bakit po lumalaking kongregasyon po nila? Dahil buhay ang Diyos? Hindi po. Dahil yung kasalanan po nila, tinatanggap po, kahit okay lang na magmuhay ka sa kasalanan, basta't na kay Jesus ka, sabi po nila. So gustong-gusto naman nila ng mga lamaran yung ganun. Pero ang Diyos, tinawag po tayo to live a holy life. Maraming verses po yan, na-discuss po natin yan. God called us to be holy. And Jesus will return for a blameless and spotless church. Bakit po natin narinig ang mga mensaheng ito? Piniprepare po tayo ng Diyos na maging malinis po tayo. Dahil malapit nang dumating ang ating Panginoon. Now, yung imposible maging banal po sa atin pong mga kakayahan, sa atin pong sarili, imposible maging banal tayo. Pero with God, with the power of the Holy Spirit, walang imposible. Nung sinabi ng Diyos, let there be light, nangyari po lahat ng yan. No? At ngayon po sinasabi ng Diyos, be holy. Mangyayari ba o hindi? Mangyayari kung papayagan po natin. Yun lang ang difference po natin sa lahat ng creation. Ang lahat ng iba't ibang creation, wala po silang free will na katulad po natin. Mangyayari lang po yung kalooban ng Diyos kung papayagan mo sa buhay mo. Matatalo ka rin ni Satanas kung papayagan mo siya, pero kung hindi mo siya papayagan, hindi ka matatalo ni Satanas. Alam niyo po, nakalimutan ko lang po last Saturday. Last Saturday po, eksaktong 17 years na po ako nagdadialysis. Kung bakit po ako buhay, kasi po hindi ko pinapayagan si Satanas na masila po niya ako. Huwag niyo pong payagan si Satanas. We have the power and authority na labanan po ang lahat ng forces of evil. Amen. And one of that, yung pag-ibig mo sa Diyos. Kung mahal mo ang Panginoon, tatayo ka sa iyong pananampalataya. Kung mahal mo ang Panginoon, tatayuan mo ang kanyang mga salita. Wala nang iba. Amen po ba?
Kung mahal natin ang Panginoon, yung salita niya dapat pinamumuhay natin sa buhay po natin, maging sa ating mga pamilya, maging sa ating mga anak. Di taklari mag-amen, kahit ang anak. Saguli na, amo. Medyo na ano po ako dyan. Alam niyo po, kung kayong mga magulang, sabihan niyo ka rin anak niyo, sige anak, okay muna magbisyo ka, kining bali, at least kakakita kong miminom, demonyo ka, patsema kanya. Walang ganyan po. Halika si Pastor, mas masanting. Pastor, kasi mas maganda na maranasan na nila, ako na ang mag-ano sa kanila. Wala pong ganun sa Bible. Train up a child. I think Proverbs 22:6 po yun. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Yun po ang verse po natin sa school po natin. Ituro po natin sa bata. Kung tinuturo mo siya ngayon, okay lang anak, sige, at least matikman mo na yan. Alam niyo po, pag pinatikim niyo po ang masama, no, yan po tama, Proverbs 22:6. Pag pinatikim niyo po ang masama sa bata, magiging ano na po niya yan, foundation na niya. Amen. So kung mahal natin ang Diyos, ipamumuhay natin ang salita ng Diyos maging sa ating mga pamilya at mga anak. Amen. Meron na pong bagyat, medyo may pilitan la Lord. Psalms 32:8. Ang sabi po dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you. Ang tunay pong magtuturo sa atin to live in holiness, to live uprightly, walang iba kundi ang Diyos po. Kaya sabi po niya, I will instruct you and teach you. Bakit? Dahil mahal kita. My loving eye is on you. You are the apple of my eye. Maniwala po kayo at hindi, we are the apple of the eyes ng ating pong Panginoon. Kahit ganyan ka lang, mahal ka ng Panginoon. Sabihin mo po sa katabi mo, kahit ganyan ka, mahal ka ng Diyos. O gumanti ka ngayon, kahit nga ikaw eh. Kahit ganito po tayo, mahal tayo ng Diyos. Kung hindi ka mahal ng may ibang tao o rejected ka ng ibang tao, pero ang Diyos mahal ka niya. Kahit sino ka pa. Amen. So ang Lord po ang nag-i-instruct sa atin, He will teach us in the way we should go. Ano ba ang dapat nating tahakin? Sinabi rin po niya, pangako po niya nung Old Testament kay Ezekiel 36:26-27, sabi niya, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. I will take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. No, bibigyan kita ng bagong puso, ng bagong espiritu, at tatanggalin ko yung puso mong bato at bibigyan kita ng heart of flesh, totoong puso. And I will put my spirit in you so that you will follow my decrees and be careful to obey my regulations. Alam niyo po, baging yung obedience po natin, hindi po natin pwedeng pagmalaki. Bakit tayo obedient sa Lord? It is because binago tayo ng Diyos. Binago yung puso po natin at binigay po yung Holy Spirit ng Panginoon sa atin upang makasunod po tayo sa Diyos. Kung pinapayagan po natin ang Holy Spirit. Hindi po yan automatic. Pastor, bakit po ako pasaway po ako? Kasi gusto mong yung kasalanan. Huwag mo na tayong maraming palusot. Kung tunay kang Kristiyano, imposibleng hindi ka mabago ng pag-ibig ng Diyos. Kung tunay po tayong Kristiyano, imposibleng walang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung bakit hindi po kumikilos ang banal na Espiritu dahil ayaw po natin siyang payagan. At alam niyo po, ito po yung pangako ng Diyos ng Old Testament. At ito po ay inulit po sa book of Hebrews 10:15-16. The Holy Spirit also testifies to us about this. Kasi noon pa man po, ito yung sinasabi po niya, no? First, he says, this is the covenant I will make with them. After that time, says the Lord, I will put my laws in their heart and I will write them on their minds. Alam niyo po, kaya po, totoo po, hindi na tayo under the law, pero hindi ibig sabihin wala ng law. Yung batas po ng Diyos, inilagay po ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga po, yung summary po ng law of God, one word lang, ano po yun? Love. Kaya kung mahal po natin ang Diyos, susunod tayo sa Diyos. Dahil yun po ang batas ng Diyos. Sumunod tayo sa Diyos. Amen. Alam niyo po doon sa mga one save, always save, po nila, hindi na mahalagang sumunod ka sa Lord, ligtas ka naman. Imagine niyo po kung yung langit, pwede kang hindi sumunod, magulo yung langit. Kaya nga po pinatalsik si Lucifer. Dahil po, sila, rebelde. Ayaw pong sumunod. Alam niyo po, ang sabi po dito, no, the Holy Spirit,
Kaya lang po tayo nakakasunod dahil po sa banal na Espiritu, nasabi ko na po yan. Ang tawag po dyan, ibinigay po na, nung tinanggap po natin si Kristo, ibinigay po niya ang Holy Spirit sa atin. Amen? So, we were sealed with the Holy Spirit, and then yung Holy Spirit pong yan, tinatawag din pong Spirit of Grace sa Hebrews chapter 10. So, yung Holy Spirit, tinanggap natin si Kristo, binigay po sa atin ang grace. Yan po ay matatagpo natin sa Titus 2:11-12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Sabi po dyan, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Now, babanggitin ko po muli po ito. Marami po dun sa mga perverted grace, sinasabi po nila, grace is a person. No. Ang sabi po dyan, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people, it, hindi po siya he. Grace is a gift of God through Jesus Christ. Kaya dun sa John chapter 1, Jesus full of grace and truth. Now, kung grace is a person, dapat mas person po yung bread, tsaka yung gate, tsaka yung way. Bakit? Sabi ni Kristo, I am the way, I am the bread, I am the resurrection. Ang dami po niya sinabing, pero hindi niya sinabing, I am the grace. Dapat mas sinasabi natin person yung resurrection. Amen ho ba? Nakukuha niyo ho ito. Masyado po nilang dinidiin to. They worship grace. Remember, God is love, pero hindi po love is God. You don't worship love, we worship God. Wala na pong ibang verse sa Bible na magsasabi pong, pati po yung love pwede mong i-worship, pati yung grace pwede mong i-worship. Dapat po malinaw po sa atin ito. Marami pong librong ganyan ho. Mga club po ngayon, marami din po mga katuruan sa YouTube tsaka po sa Facebook na ganyan, that grace is a person. Maliwanag po sa Bible, grace is not a person. It is the gift of God. Ang sabi po dyan, it teaches us to say what? No to ungodliness and worldly passions. Ang sabi po dyan, and to live. Tinuturuan tayong mamuhay na merong self-control, upright na matuwid po, at maka-Diyos na pamumuhay, kailan? Ngayon po sa buhay po natin dito. In other words, grace is not a license to sin. Grace is the power for us to obey God. Grace is the power for us to live holy lives. Amen. It empowers us. The grace of God empowers us. The Holy Spirit of God empowers us to obey Him. Amen po. Dapat po maliwanag po sa atin ito para hindi tayo ma-deceive ng mga maraming maling katuruan ngayon. So upon receiving the Holy Spirit, we receive His love and grace. Amen. Sa John 14:26, sabi dito, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Ano po yung tuturo sa atin ng Holy Spirit? What does it mean that the Holy Spirit will teach us all things? All things pertaining to godly lives. All things pertaining to upright living. Amen. Lahat ng bagay na dapat nating matutunan, unang-una, na tuturuan tayo ng banal na Espiritu kung paano tayo mamuhay na merong kabanalan. I-empower niya tayo, tuturuan niya tayo paano tayo sumunod sa ating Panginoon. Amen. That is the grace of God. That is the Spirit of grace. The Holy Spirit will teach us all things that are pleasing to God. Kapag hindi po pleasing sa Lord, hindi po galing yan sa Holy Spirit. Amen. Nagigets ba natin yon? This is very important. We can live in holiness, yes, because the grace of God ay nasa atin. We can live in holiness, yes, dahil yung Holy Spirit ay nasa atin. We can live in holiness, yes, because we love God. And that is the power of God's love. Kapag mahal mo ang Diyos, mamumuhay ka dun sa pleasing sa Kanya, yung kaaya-aya sa Kanya, yung merong kabanalan. Lahat po na nakaunawa doon, magsabing Amen. Number 3, if we have His love will cause you to obey His word. Very related po ito sa mga unang 2 points po natin. Hindi ko na po patatagalin. Sabi po dito sa John 14:15 to 17, lulundag po tayo ng 21 at lulundag din po tayo ng 23 to 26. If you love me, ang sabi po dyan, keep my commands.
Napakaliwanag po niya yan. Hindi po totoo kahit hindi ka mag-obey sa Lord. Kung mahal mo ang Diyos, susunod ka sa Kanyang utos. Susunod tayo sa Kanyang mga salita. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Ano po ang ano dito? Ano po yung relasyon itong verse 16? Hindi ako pilalakad. Mamatdayo. Now, alam niyo po, originally, ang scripture, wala po siyang verses at saka po walang chapters. Ninagay lang po yan para meron tayo, madali pong hanapin po, for reference only. Madaling hanapin po yung John 3:16, yung ganyan po. Now, tingnan niyo po, tanggalin po natin yung verse, yung mga number. If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever. Ano po sinasabi dito? Kung mahal mo ko, no, susunod ka sa akin. So if you have this desire to love me, you have this desire to follow me. If you have this desire to love and follow me, I will give you the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang mag-empower sa atin. Yan po ang ibig sabihin po ng sinasabi po ni Kristo dyan, the Spirit of truth. Ang sabi dyan, the world cannot accept Him because it neither sees Him or nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be in you. And now, ang kausap po ng Lord dito ang mga apostles. Bakit po will be in you? Sa atin po ngayon, hindi na will be in you. Nasa sa atin na po. Kasi during that time, hindi pa po bumaba ang Holy Spirit. Bumaba po ang Holy Spirit nung Acts chapter 2, the day of Pentecost. So ngayon, hindi na po will be in you. Nasa atin na po ngayon. Amen. Ililinaw ko lang po para hindi tayo, parang, kailan ba darating yan? Hindi po dumating na po ang Holy Spirit. Tanggapin lamang po natin siya. Amen. Verse 21, whoever has my command and keeps them is the one who loves me. Tingnan niyo po, inulit muli ng Panginoon. Ulit-ulit po sa ilang verses lang po dito. No, the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. No, kung mahal po natin ang Panginoon, mamahalin po tayo ng Ama at ng Anak. Then lundag po tayo ng verse 23. Inulit na naman po niya dito. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. Ilang beses na po niyang inulit po dito. Pangatlong beses na. Ilang verses lang po ito. And then inulit na naman po niya, my Father will love them and will come to them and make our home with them. Napakasarap po ng verse na ito. No, siya po yung mananahan sa atin. Ang ating Panginoon. Ang sabi po dito, anyone who does not love me will not obey my teaching. Very simple. Kung mahal mo ang Panginoon, susunod ka. Kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, very simple, hindi mo mahal ang Diyos. Ganun lang po siya kasimple. Napakasimple lang po na salita ng Diyos. Sabi po niya, anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me. Verse 25, sabi niya, all this I have spoken while still with you, sabi po diyan, but the advocate, the Holy Spirit, yung binasa natin kanina, whom the Father will send in my name will teach you all things. Ito na naman po. Ito po yung context niya ho dito. Kung mahal mo, kung sabi po ng Panginoon, you will keep my commands. Lagi po niya, and then, mamahalin ko kayo. Then, inulit naman po niya, hanggang pangatlong beses, if you love me, you will keep my commands. And then, dito po niya sinabing, the Holy Spirit will empower you, will teach you all things. And will remind you kung ano yung mga sinabi po ng Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Now, what does it mean na kung mahal natin ang Panginoon, mamahalin tayo ng Ama at ng Anak? Anong ibig sabihin na mamahalin tayo ng Diyos? Hindi ba makasalanan pa tayo, Romans 5:8? Mahal na tayo ng Panginoon. While we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin po nito, hindi pa natin tinatanggap ang Panginoon, mahal na niya po tayo. Totoo po, ang lahat po ng tao sa mundo, mahal ng Panginoon. Pero alam niyo po, ang sinasabi ng Panginoon dito sa binasa natin, yun lang nagmamahal sa Kanya, yun lang nagmamahal sa Diyos, ang makakaranas ng pag-ibig ng Diyos. It is true, ng lahat ng tao mahal ng Diyos, pero hindi lahat ng tao nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Hindi lahat ng tao nararanasan po yung kapayapaan ng Diyos. Hindi lahat ng tao nararanasan yung kagalakan na meron ng ating Panginoon. Hindi lahat ng tao nararanasan po yung pag-iingat ng Diyos. Hindi lahat ng tao nararanasan po yung kalinga ng Diyos. Yung nakakaranas po lang pag-ibig ng Diyos, yun lang umiibig sa Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Ito po yung sinasabi po nito. Kaya nga po, kung minsan nagtataka po yung iba sa atin, bakit yung kapatid na yun, mas blessed siya?
baka mas masunurin siya kesa sa'yo. Lalo na sa tithing. O yan yun naman, pastor. Kasi yun po ang prinsipon. Amen? Yun po ang prinsipon ng Panginoon. Yung mas masunurin po, sila po ang mabibless. Kahit pare-pareho tayong Kristiyano, pero yun lang mas masunurin ang makakaranas po ng pagpapala ng Diyos. Amen. So siguro po andyan pong February na, kahit February na po, pwede ko panggawang New Year's resolution nyo. Magmula po ngayon, Lord, susunod na ako. Remember, sabi po ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Kahit po ihandog mo lahat, 1 Corinthians 13:3, ipasunog mo pa ang iyong katawan, pero kung walang pag-ibig, you will gain nothing. Sa ating pong pagmamahal sa Diyos, sa ating pong pagsunod, merong dapat pagmamahal. Kung mahal natin ang Diyos, merong dapat pagsunod. At kung sa ating pagsunod, merong pagmamahal at ang ating pagsunod ating pagmamahal ay pagsunod sa Diyos, mararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Mararanasan po natin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kanyang protection araw-araw. That means mararanasan po natin ang pagpapala na hindi masukat-sukat na galing sa Diyos. Hallelujah. Amen. Pinalakpak lang. Ariyan mo na pastor. Ariyan mo na. Okay na. Harap po makain. 1 John 2:3-6. Ang sabi po dito, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Sabi po ni John dito, alam natin, ang sabi niya dito, nakilala natin siya kung sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Kilala ho ba natin ang Panginoon? So that means sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar. Ang sino man nagsasabing, kilala ko ang Diyos, kilala ko si Kristo, pero hindi sumusunod, sinungaling daw po yan. And the truth is not in that person. Yung katotohanan, wala doon sa taong iyon. It's not enough to say, Lord, I love you. Ang makikita po ng Diyos na tayo, makikita po natin, na tayo ay merong tunay na pagmamahal sa Diyos kung tayo ay sumusunod sa Diyos. Amen? True love for God is proven in our obedience. In fact, nasabi ko nga po ito doon sa meeting namin kahapon, sa CU namin kahapon sa pastoral staff. For me, kung merong one word ang worshiping God, it means obedience. Walang kwenta yung ating pag-worship sa Lord, paglundag-lundag, pagtaas ng kamay, pagsayaw-sayaw, paghandog ng ating mga tithes and offering, kung wala tayong pagsunod sa Diyos. Amen. Kung tunay tayong nagmamahal sa Diyos, susunod po tayo sa Diyos. And remember this, kapag masunurin tayo sa Panginoon, mararanasan natin ang kanyang pag-ibig. Anong ibig sabihin mararanasan pag-ibig? Mararanasan po natin yung pagpapalang hindi masukat-sukat. Do you love God? Sabihin po natin, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mag-review na po tayo. God's love empowers you to overcome sin. If we have this love, galing sa Panginoon, His love will cause you to, number 1, hate what is evil, live in holiness, obey His word. Last verse na lamang po, before we take the Holy Communion. Romans 13:10, love does no harm to a neighbor. Ang tunay na pag-ibig, hindi po nananakit ng kapwa. Hindi naninira ng kapwa. Amen. Hindi ibig sabihin po dito na hindi mo na i-correct yung kapwa mo, no? Ibig sabihin po dito, hindi mo ginagawan ng masama ang iyong kapwa. Therefore, love is the fulfillment of the law. Kaya one word lamang po ang fulfillment of the law. Summary of the law. It is love. What kind of love? Eros love? No. Phileo love? No. It is agape love, the God kind of love, unconditional love. So we can overcome sin because the power of God's love is in us. Amen. Ano man pong temptasyon, ano man pagsubok sa ating buhay, mapagtatagumpayan po natin dahil tayo po ay nababalot ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal na hapunan ngayon. Do this in remembrance of me. Ang sabi po ng Panginoon sa banal na hapunan. Ibig sabihin po dito, alalahanin po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sige po, as we are being served, let us worship the Lord. Hallelujah.